Hi guys, and welcome back po sa Tarot Page Philippines. And gawin natin ang weekly horoscope para sa may mga sun, moon, and rising na Scorpio for October 7 to 13. So, kung bago po kayo sa channel, please click the subscribe button, bell notification, and palike na rin po ng ating video. Kung hindi nyo po alam kung ano po yung sun, moon, at rising sign nyo po, sa dulo po ng video natin, meron po tayong link para dito. Importante din po kasi siya. At tandaan po natin yung mga readings there for guidance purposes. So, gamitin po natin yung free will natin ng maayos. At kung kailangan nyo po ng private reading or spell works, message nyo lang po ako sa aking personal account. Sa Facebook, yung link po is nasa baba sa description ng video. And sa gusto pong may nais po na mag-donate to para lumago po yung channel natin, click nyo lang po yung join button o yung thanks button. Or you can send donation via GCash or Maya. Number is nasa baba. Okay. Dami nating cards binubuksan, no? Dati, nagsimula tayo parang ilang piraso. Ngayon, sandamakmak na. Scorpio, kamusta ka na ba? Anong mangyari? Ano bang ganap sa'yo? Hmm. Okay, so the lovers, tsaka si card of the young. Ayan, so ano tayo? For the isolation na naman. Alam mo yung tipong ano, gulo mo din eh, no? Hindi. Totoo naman, siguro masyado ka lang kasing intense kasama na hindi kasi nila nage-gets yung kapasidad mo sa pagdating sa pagha-handle ng mga sitwasyon. So, andoon na ano eh, na kasi yung The Lovers, connected siya kay Gemini. So, this is about communication. Tapos yang about beginning. So, since reverse pareho yung cards, so balik na naman tayo sa square one. Which is yun yung intrapersonal relationship mo. Kumbaga, andoon na siguro nabigla ka din sa mga gusto mong mangyari. Andoon na ano eh, yung paano alam si SpongeBob, yung sinasabi niya, I'm ready, I'm ready. Yung ready ka pero hindi ready na sa paligid mo. Yung willing ka pero hindi pa willing na sa paligid mo. Yung bigay na bigay ka na pero ikaw lang yung kumbaga sa nagsasaya parang ikaw yung ano eh, performance level pero yung mga kasama mo andoon na medyo "Ay." So parang ano nagsa-stand out ka tuloy na ang labas tuloy eh, in a way parang negative. Kasi nga, 'di ba usually yung 'pag gano'n, eh, kapag hindi ka umaayon sa mga nasa paligid mo, ang labas mo negative ka, ang labas mo parang KJ ka, ang labas mo, ano, na hindi ka marunong makibagay, which is wrong actually. Kasi yung gusto nila kasi hindi umaakma doon sa willingness mo. No, so wag kang magtataka na parang pipiliin mo na naman na 'tong linggong 'to na para mag-focus muna ulit sa work mo o sa pag-aaral mo, o sa negosyo, sa mga bagay na kaya mong kontrolin. Wala namang problema dun, eh, kasi kumbaga parang yun yung ano mo, eh, ah, safe haven mo, yung mga gawain mong yun na ginagamit mo na parang pamamaraan para kahit papaano, eh, makalimutan mo kahit sandali yung mga nangyari na para maiba lang yung attention mo. Pero ang weird 'no, with yung sa cards mo 'to, na andoon yung punto na willing ka pa rin na sumubok, willing ka pa rin na mag-connect with other people, willing ka pa rin mag-try ng baka sakali, yung mga gano'n na senaryo. So, rare yung gano'n. Kaya gustong-gusto ko yung sinabi nung ano, eh, yung pinaparamdam mo sa'kin yung sinabi dun sa isang movie kung alam ko na pa may Legally Blonde. Sabi ng isang professor dun kay Elle Woods na yun yung time na ano, eh, parang ayaw na niya, balik na siya sa kanila, hindi na siya ayaw niya na mag-aral, ayaw niya na maging abogada. Sabi nung professor sa kanya, nilapitan siya dahil sa narinig yung mga sinasabi niya. If you're going to let one stupid
blank, mura kasi. One stupid person ruin your life, then you're not the girl you thought you were. So, kung tama ka naman eh, hindi dapat na madiktahan ng isang tao o isang pangyayari na natitigil ka sa paghahanap kung ano yung para sa'yo, natitigil ka sa pagkuha o pag-asam nung mga bagay na dapat para sa'yo. So, push mo lang, sabi nga, push mo lang. Kasi sa'yo 'to, eh. Pero siguro dun lang na medyo magkakaroon ka ng self-assessment muna. Pero what's crossing you? Page of Pentacles at all that glitters. Ayun na nga. So, page kasi, ano 'to, younger female energy. Tapos si Pentacles about the physical kasi Earth. Pero andun din na ano siya, related din siya sa ibang elements pa. Tapos all that glitters. Ayun na nga. Kasi naman eh, konting nagpakita lang din sa'yo ng kabutihan, ng interest, andoon na nadadala ka. Siguro parte yun nung nararamdaman mo na gusto mo mag-connect. Pero hindi lahat kasi 'wag natin masyadong ano, bigyang kulay ang mga bagay. I-define mo what is a friend. Oo, andun tayo na kaya mo maging diretso, sasabihin mo kung ayaw mo isang tao, isang bagay, nagagawa mo siya, nagagawa mong magsalita ka na kung ano yung talagang nararamdaman mo. Pero hindi andun siguro natanggalin natin yung expectations na hindi sa lahat ng oras, eh, may mga taong makikiayon sa'tin. Kasi siguro andun lang masyado kang umaasa din. Walang masama na umasa tayo sa mga bagay-bagay o andoon na kasi nag-aasam ka nga, eh, ng proper connection, eh. Pero hindi kasi sa lahat ng oras magiging akma na umasa tayo. Hindi sa lahat ng oras, eh, aayon ang mga bagay-bagay. Andoon na kailangan alam mo din kung kailan ka aasa, kailan ka hindi. Kasi yun yung ano, eh, yun yung struggles na hindi nakikita ng mga tao sa'yo, na nasasaktan ka ng hindi nila alam. Na minsan kaya minsan nagre-react ka lang out of the blue. Ang tingin nila parang OA ka, parang tingin nila, "Ano ba 'to, wala naman sa hulog 'tong si Scorpio." Hindi kasi nila nage-gets, eh, yung lalim nung nararamdaman mo. Yung, siguro pinakamagandang term betrayal na natatanggap mo. Pero in a way, sorry sabihin ko na sa'yo 'to, in a way, ikaw din may kasalanan, eh. Kasi ikaw yung nagbigay ng bumuhay ng pag-asa sa puso mo na, "Ay baka puwede, ay baka ganito, baka ganyan." Unfortunately, hindi. Yun yung lumalabas sa cards. So, isa sa mga bagay na kailangan din na ayusin mo sa iyong sarili and this is the week na gagawin mo siya. Parang alam ko na yung ikot ng reading mo. Tingnan na bakit po ako sa connections 'to? Tingnan natin kung ano yung saan yung crowning glory mo. Ten of Cups, the happiness and flexibility. Alam mo yung ano, eh, 10 kasi is about completion, end of the cycle. Ta's Cups about the water, emotions and the heart. Andoon na ano, eh, well sabi nga nila flexibility, literal willing kang mag-adjust, willing ka na, umayon kung kailangan. Kumbaga, yun sabi nga ni Pink 'di ba, "We're not broken, just bent." So, andoon na you're willing to bend, some of your rules para lang maging happy. So, with the Ten of Cups kasi yun ang hinahanap mo, eh. Kasi maraming aspects sa life mo technically okey na, technically masaya na. In a way parang para sa'yo may fulfillment ka na sa level na yun. So, eto na yung point na kung saan hinahanap mo naman sa sarili mo na baka naman sa aspeto ng connections, magkaroon na po ng difference. Baka naman sa aspect ng relationships, magkaroon na po ng adjustment. Kasi ano naman, eh, kumbaga willing to wait ka naman. Andoon na ano, andoon na alam mo yung hinahanap mo, parang
willing to share, parang paano ba ilagay yung words na magandang gamitin? Yung point na eto na yung ano, eto na yung tina-target mo, then nag-a-adjust ka, tapos andoon na may mga bagay ka na na-achieve doon sa list ng gusto mong ma-achieve, yun na lang, someone to share it with, sa someone na makakasama mo na mag-celebrate ng mga success na meron ka. And alam din nakakatuwa din sa'yo na willing ka maging supportive doon sa mga tao. Minsan nga sobrang supportive mo, it hurts. Yes. Ano ba ano ba yung sabi ng ano mo, base mo, yung foundation mo? Eight of Pentacles tsaka rounded round. Well, with this card kasi with the Eight of Pentacles, it's about power. Andoon na ano, Pentacles, Earth, anything na physical. Yung yun nga, ginagawa mo at dina-divert mo yung sarili mo sa trabaho or sa ibang bagay para hindi mo maisip yung or madama yung mga nararamdaman mo o yung imbes na mainis ka, eh, doon mo na lang nilalabas yung frustrations mo, yung energies mo. So, wala namang masama. Actually, personally, gawain ko yun. Na kapag meron akong inis o sama ng loob, naghahanap ako ng paraan na mailalabas ko siya sa pamamagitan ng sa pamamaraan na hindi ako, maapektuhan. Pero kasi nagiging routine na siya, sabi nung Round and Round. Literal, paulit-ulit mong ginagawa. So, china-challenge ka ngayon ng cards, bakit mo kung okay nag-work siya, pero para sa'yo. Pero temporary solution kasi nangyayari. Kumbaga parang band-aid remedy lang nangyayari sa'tin. At ang sinasabi ng cards ngayon, harapin mo. Ano ba yung mga mali mong nagawa during the process para mapunta sa gano'ng sitwasyon? Ano din yung mga bagay na hindi mo nagawa na puwedeng makatulong para maiba yung direksyon na tinatahak mo? It's time to understand, it's time to comprehend, it's time to dig deep kung ano ba talaga yung nangyayari. Wag mo i-focus na, "Ay, ayoko na, nasaktan ako, pass." Then work, 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 isolate na naman. Nagiging pattern na siya sa'yo, eh. It's not it's not healthy anymore. Hindi na siya tipong nagiging maayos para sa'yo. Ingatan ano ba yung nangyari sa past mo kasi? Okay. Emperor tsaka Fates. So, medyo hindi naman para sa lahat, pero what I'm seeing here kasi, ang dami kasi sa inyo hindi nagkaroon ng siguro proper father figure na gagabay sa iba't ibang aspeto ng ating buhay. So, Emperor kasi is about Aries, it's about fatherhood na din. And the Fates is about yung, well, literal fates, kapalaran. So, madami sa inyo na in the House of Scorpio na hindi kayo nabigyan ng tamang pangangalaga, tamang paggabay, tamang pamamaraan para lumago kayo in terms of proper decision making. Siguro kasi 'di ba, yun nga yung isa sa mga roles ng isang father image, para turuan tayo papaano magdesisyon ng maayos, papaano maging, matatag, ta's maging logical, which is in a way, water element ka, Scorpio. So, andoon yung punto na more attached ka in terms of your emotion. So, andoon na most of the time nagre-react ka, based doon sa nararamdaman mo, based doon sa pinagdadaanan mo. Yung logical aspect mo, yung technical aspect ng pag-iisip mo, hindi siya nabibigyan ng tamang atensyon. So, this is where siguro babalik tayo sa foundation mo. Dito yung point na kung saan dito ka ngayon dapat mag-focus. Pero ang hirap kasing maging ano, parang ang hirap po maghanap ng father image sa panahon na 'to. Kasi yung mga tao like siyempre
given. Minsan yung mga tao, eh, ang hirap pakisamahan o ang hirap magtiwala sa gano'ng aspeto. The cards are saying na you need to be your own hero. Ikaw mismo ang magfa-father sa sarili mo. Yes, it will be hard. Kasi andun yung punto na ano eh, hmm, hmm, papaano ka papaano mo gagawing tatay yung sarili mo? Yun yung isang aspect na kailangan mo ngayon aralin. Well, given naman ng yeah, Scorpio ka and andun yung capacity mo to end and start things, magagawa mo siya. Iba-iba tayo na magiging pamamaraan kung papaano natin gagawin yun. So, pinapaalala sa'yo ng cards na this is a time for you to be a father to yourself. Andoon na ikaw mismo magpapaalam sa sarili mo kung ano yung mali, kung ano yung tama, na kapag sumosobra na, literal, which is ginagawa ko 'to personal. Literal kinakausap ko minsan sarili ko sa salamin. Literal na andoon na pinagsasabihan ko yung sarili ko na, ah, na eto yung tama o eto yung mali o eto dapat yung ginagawa ko o eto dapat yung, pinanghahawakan ko. So, this is a time of you fathering yourself. Mahirap? Yes. Nakakabaliw? Oo. Kailangan, kailangan. Kasi ito yung possible future na ikaw. Ayun. We have here is the Seven of Swords and the card of the Yin. Well, kung magagawa mo siya, this is the promise ng card sa'yo. Yes, may card. Seven kasi is about wisdom. And swords is about air, about our mind and our intellect. Now, Yin kasi, this is the number two card, and also, this is the female energy. Two is about balance, kapatid. A promise of a possible commitment. Hindi overnight tong gagawin mo 'to. Hindi 'to yung one time, big time na, "Ay, okay na ako, natutunan ko na siya." Hindi kasi siya lang dito, eh, na maintindihan mo. Hindi siya knowledge lang. It's about experiencing it. Tungkol din siya sa, um naiintindihan siya in an emotional level. So yun yung gustong ipaalala sa'yo ng universe na kapag nagawa mo 'to, yes, andoon na you will be still connected sa emotions mo kasi nga water element ka, given yun. Pero andun din yung punto na sinasabi din ng card sa'yo na eto naman yung punto na kung saan magiging tamed na siya. Kumbaga sa ilog, malalagyan mo ng dam. Hindi na 'to nag-uumapaw, hindi na yung tipong matataranta ka kapag o magkakaroon ka ng mga decisions or biglaang poof, gagawin mo na lang 'tong bigla ng walang kaabog-abog. Kumbaga andoon na medyo mo na yung sarili mo, which is a very important thing. Kasi sometimes, aminin mo man hindi, Scorpio, may mga oras na ikaw talaga yung nagdadala ng relasyon. Kahit hindi halata. Pero yung decision making, yung pagharap sa kung ano yung mga problemang kailangang harapin, ikaw yung gumagawa madalas sa isang relationship. So, it will be better na hindi ka lang emotionally mature, pero andun din na you're mentally capable. Kasi 'pag nag-breakdown yung emotions mo, andiyan yung mind mo, andiyan yung pag-iisip mo para tulungan ka na makontrol mo, yung sarili mo sa aspeto. Hmm. Ano ba kasi yung physical environment mo? Ten of Pentacles, tsaka peace, ayan. So, 10 kasi this is about ano, end of the cycle. And Pentacles, symbol of the earth, tungkol sa physical na mga bagay. So, peace. So, well, kung nagbabalak ka since, malapit na yung season mo, mga ilang ilang araw lang din, bakit hindi mo ituloy yung balak mo na lumabas-labas from time to time? Hindi ba mas yung mga minsan naglalakad-kalamian, kalakad-lakad ka lang, I don't know, bakit nabibigay siguro ng parang peace sa'yo yun? Wala namang masama kung yun yung pamamaraan para medyo mapakalma mo yung sarili mo, makapag-isip ka ng mas maayos, magkaroon ka ng mas malinaw na pag-iisip, o hindi yung tipong mga makahinga ka.
makawala ka saglit doon sa pressures, okey lang. Kasi wala akong nakikitang maling ginagawa mo, eh. Basta siguraduhin mo lang yung finances mo babantayan mo, ha. Kasi iba sa inyo kaka-deserve ko 'to, deserve ko 'to, ayan na. Hindi natin deserve mabawasan ang ating kaban, kapatid. Hindi natin deserve na medyo masalat yung kaperahan natin kasi ayan, baka mamaya dun naman magkaroon ng dagdag na sakit na ulo sa end mo, which is gusto nating iwasan. Kasi alam mo yun, yun na tingin lang kasi ng may mga tao, eh, minsan mayabang kaya at ano, eh, masungit, eh. Kaya andun yung punto na hirap din ewan ko ba, parang tingin nila palaban ka masyado. Kaya minsan mahirap kumuha humingi ng tulong kasi hindi nila kayang paniwalaan. Siguro kasi nga kaya mong lumaban mag-isa. Pero of course, tao ka lang, napapagod, nagkakaroon ka ng may limits ka din. Hmm, hindi nila nage-gets yun. So, it's a good practice na medyo ingat-ingatan mo rin naman yung finances mo. As the physical surroundings is telling you. Huwag tayong masyadong deserve ko 'to o yung ubos biyaya. Siguro isang bagay yon in terms of fathering yourself na kailangan mo ding bigyang, paalala sa sarili mo. Kumbaga mag-set ka ng rules when it comes to your finances to make sure naman na merong matitira palagi sa'yo, okey? Your emotional environment is the King of Cups and Unfinished Symphony. Okay, so, hmm, ano ba into the right words 'to? Hmm, well, emotionally kasi andun yung point na sabihin natin you're trying to recuperate, pinipilit mong maging maayos, pinipilit mong maging strong, you're fathering yourself, which is good. Wala namang masama. Andun lang siguro na may mga kakailangan hindi pa tapos. So, may mga kailangan ka pang i-cut na mga tao sa paligid mo. May mga tao ka pang kailangan medyo distansyahan na. Kasi nata-tie up ka emotionally sa kanila and hindi ka maka-move forward, eh. Sabi nga nung isang nabasa ko, which is ako feeling ko totoo, eh, na 'pag na-attach ang isang Scorpio sa isang tao, ang nangyayari na tuloy, yung mood nila nakadepende na doon sa tao. Yung mood nila nakadepende na kung ano yung nakikita nila dun sa taong na-attach ka, kung ano sila na-attach. So kapag ayan siguro kaya for the isolation ka kasi na-disappoint ka ulit. Kaya andoon na isa yun sa mga kailangan mong aralin. Don't let one person or one event dictate what you're going to feel. Huwag mong hayaan na isang tao, isang pangyayari, isang bagay ang magdidikta kung ano ay yung mararamdaman. Kasi hindi lahat marunong maging concern sa nararamdaman ng iba, 'di ba, Bikay? So, andun yung point na yun yung gustong iparating sa'yo din ng universe. The unfinished symphony needs to be finished. Yung tugtugin na yan, kung ano man yung sinasayo yung tugtog na yan, kailangan niyo ng tigilan. And at the same time, yung iba sa inyo, nahu-hurt kayo, wala naman kayong talagang connection na napag-usapan, wala naman talaga kayong, maayos na diskusyon kung ano ba talaga ang direksyon ng inyong connection. Baka kasi, sorry sabihin ko, baka kasi nag-a-assume ka na, "Ay hindi ba ano pupunta rin kami sa level na yun or mararating din namin yung posisyon na yun." Yun yung tingin mo, papaano yung tao? Are you sure that the person has the same emotional, energy as you have? Baka yun nga, masyado mong siguro isa sa mga capacity mo kasi is to makita mo yung lagpas sa nakikita ng normal na mata. So, andoon na, um, pinipilit mong tignan na ba, "Ay baka may posibilidad, baka ganito, baka ganyan." So, hindi kasi sa lahat ng pagkakataon kapatid gano'n, eh. Hindi sa lahat ng oras,
eh, nagre-respond in a positive way ang universe sa'tin. So, the universe wants you to understand and needs you to understand that you need to cut those things, mga practices na yun. Again, father yourself in doing that. Ano ba yung hopes and fears mo kasi? So, we have here the sun and no place like home. Being alone, mag-isa. Well, hindi mo ata masisisi. Kasi ako naniniwala ko, we all deserve to be happy in every aspect sa buhay natin. Na ano, lahat tayo dapat magkaroon ng happiness in a certain degree or magkaroon tayo ng maging happy tayo sa iba't ibang aspeto ng ating buhay. At andoon na hindi kasi sa lahat ng pagkakataon dapat mag-isa tayo. So yun ang naman hinahanap mo eh. You need mas malalim pa nga sa isang relationship yung hinahanap mo eh. Yung companionship, yun yung term. So, yun yung sinasabi nung card ng No Place Like Home. Literal, a home. And sabi nila ba, home is where your heart is. Kung nasaan ang puso mo, nandoon yung tahanan mo. Yung tipong with the card of the sun, andun, kasi connected to kay Leo eh. Andoon na na paano ko ba gagamitin ano ba yung gagamitin ko mga tamang salita? Yung yung point na companionship kasi it's more than a romance eh. Andun na yung sa lalim niya kasi yung parang kayo, ang hinahanap mo yung parang, oo, relationship siya, but best friends din kayo. At the same time, andoon na close friends kayo. Andun din na nasumbungan mo siya. Ito yung pwede yung tipo parang ka-food trip mo, ka-travel buddy mo, all in one. Yun yung gano'n kasimple parang yung hindi ka na maghahanap ng hindi mo na kailangan ng ibang tao except yung tao. Hmm. Kaya siguro andoon yung disappointment mo kasi nakikita mo o pino-project mo na. Siguro in a way mina-manifest mo pa rin na sana mapunta sa gano'ng level. Pero unfortunately, hindi kasi sa lahat ng pagkakataon, some manifestations are meant to happen. Hindi sa lahat ng pagkakataon, ibibigay yung gusto natin. Hindi dahil sa ayaw tayong maging masaya sa aspect na yon, but andoon na sinasabi ng universe na there's something better, something bigger. Minsan kailangan mong, yun nga yung pinapa-let go sa'yo, kasi once you let go, yung may kasabihan, a closed hand cannot receive. So, andoon na once na binitawan mo, then bukas yung kamay mo para mag-accept ka ng something bigger, something better, something that you really deserve. So, keep on hoping for that person, pero wag mo siyang gawing specific na tao. Diba? Palitan mo yung pamamaraan mo ng pagmamanifest na may sinasabi kang specific na tao. Kasi ganito, ganyan. Let's put it aside. Go back tayo doon sa i-describe mo. Universe, ito yung tao na ideal ko. Yun yung gawin mo. Not a specific person. Kasi a specific person, they have their own qualities already. So, andoon na hindi natin mababago yun. Sila na yun eh. Huwag nating ipilit ang isang bagay na hindi dapat. Kasi ending nun, minamanipulate natin. Okay? What's your possible future ba? The moon and a change in wind. Okay. Okay. So, si moon kasi, connected to kay Cancer. And Cancer is the fourth house sa astrology. So, tinatawag naman din siyang house of family. Gan kahit research siya pa, na change in the wind. Ayun na nga. Um, may ibang plan ng universe, literal. But what I want about this is, the way the universe would put it together para sa'yo is, somewhat na medyo magugulat ka din na parang, ay, ganun pala yon or ay, pwede pala yon na
Ay yun pala yung ano, yun pala yung aspect na yun. So na puwede pala akong magmahal ng ganong level, in a different persona. Parating naman siya, yung relationship na hinahanap mo. Ang siste neto lang kasi is andoon na, yes, there will be a family, pero be open to the different move na ibibigay ng universe para sa'yo. Maging open ka doon sa possibility na gustong ibigay ng universe sa buhay mo. Maging, um maging ready ka doon sa possible changes na dadalhin niya once na nagawa mo yung ibang bagay. So, don't be surprised na parang magugulat ka lang, "Sana pala ginawa ko na dati pa 'to." But I'm excited para sa'yo. Deserve mo 'to, Scorpio. Ano ba sabi ng mga gods and goddesses? Ayan na nga. So, we have here is si Persephone tsaka si Persephone. So, simplicity, rejuvenation, and the wish to balance. Just a background tungkol kay Persephone. Ito yung asawa ni Hades. Si Hades, um, siya yung god of the underworld. Ngayon, sa Greek mythology, sa tatlong major gods doon, si Zeus, Poseidon, tsaka si Hades, yung unang dalawa, ang dami itong anak kakabit. Hades na ang wala. At isa lang ang minahal niya, si Persephone. So, sobrang desperado nga niya, kinidnap pa niya si Persephone eh. Kasi nag-iisa lang yun na minahal niya. Be ready that someone will really capture your heart. At parang siya si Hades. Misunderstood, oo, kasi ang mga tao lagi iniisip masama si Hades kasi god of the underworld. Pero ang hindi nila alam kasi Hades knows how to love. Alam niya papaano magmahal. Alam niya kung papaano talagang, um, ibigay yung sarili niya, i-commit, and to love only just one. So, you just need to be kasi ano nangyari, bakit nagustuhan, paano nangyari yung kidnapping kay Persephone? Simple lang, busy lang siya sa kanyang mga ginagawa. She was just doing what she does best. Ikaw din. You need to do what you do the best in your life. Then your Hades will come. So, naway nakatulong po ang readings natin sa'yo. At tandaan yung readings. They're for guidance purposes. Use your free will wisely po. At kung bago kayo sa channel, please click the subscribe button, the notification, and pa-like na rin po ng ating video. Kung gusto niyo po na mag-set ng private readings or for spellworks po, pwede niyo po ako i-message sa aking Facebook page, personal account. Yung link is nasa baba sa description ng video. At kung nais niyo pong supportahan na lumago ang ating channel, you can click the join button or yung thanks, yung heart button, o yung you can send a donation via GCash or Maya. Number is in the bottom of your screen. Scorpio, maraming maraming salamat sa'yo. God bless, Namaste, Hare Krishna, and blessed be. Naway magkita tayo very soon. And always be safe. And mula dito po sa Latinidad Benguet kasama kami kay Noodles. Kasalukuyan po kami nilalamig. Be safe and sana magkita tayo very soon. Goodbye po.